Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Movie Radako. Okay, bago pa tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kababayan, maging sa abroad at sa anumang panig ng ating mundo. Nakasama po natin sa araw-araw na tayo po ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol po sa tunay na nangyayari dito sa ating bansa, sa mga nagaganap pong kaguluhan sa loob at labas ng ating bansa. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pero bagong lahat, muli pinasasalamatan ko po ang ating mga kababayan. 3 po ito na nagbigay po ng tulong. Natanggap po natin ito sa tawag nito, ano bang Western Union. Okay, si Lilibet Swason na nagbigay po ng 15,000. Maraming salamat po from Dubai. At syempre si Benji Valiente na nagbigay po ng 10K from Hong Kong. So kay Arnel Suwan from Israel na nagbigay po ng 17,000, so total 42,000 po ang naibigay sa araw na ito sa ating programang Reaction Movie Radako. So maraming salamat po. Okay, sa araw pong ito, hindi na natin patatagalin yung usapin nito sapagkat napaka-importante po. Alam po ninyo, kung maalala po ninyo nung mga panahon na pumunta po ng Timor-Leste, itong si Arnie Tevez, doon na po siya namalagi. At nung kukunin na siya ng DOJ, tila pinagtatawanan niya ang DOJ dahil sa, dahil sa iniisip niya na hindi niyo ako makukuha dito. Hindi niyo ako makukuha dito dahil sa ako to, makapangyarihan ako, mapera ako, marami akong kaalyado, kakampi ko ang mga Duterte, kakampi ko ang mga iglesia ni Manalo. Diba? Kaya malakas ang loob niya na hindi siya makakapanagot sa kanyang kasalanan. Kasi nga ito yung mga kakampi niya. Puro mga, sabihin na lang natin na mga big time. Diba? Mga maimpluwensya. So, kaya kumpiyansang kumpiyansa itong si Kalbo. So, sa madaling salita, tumagal talaga siya. Sa totoo lang, mahigit yata 100 tuloy, 1 year mahigit. Halos magdadalawang taon. Ilang taon na bang patay si Gobernador Wendragay Digamo? Matagal na. No, simula nung ating binanatan itong si Arnie Tevez. So, mahigit 1 taon na siya ay nandoon sa Timor-Leste para magpasarap sa buhay niya. No? So, kumpiyansa si Arnie Tevez, ay hindi na ako makukuha dito. Kung maalala ninyo, nung si Arnie Tevez ay pumunta ng Timor-Leste para magtago, di ba biglang nagkaroon ng kaisipan itong si Manny Pacquiao na pumunta ng Timor-Leste, no? At alam niyo ba kung anong ginawa ni Manny Pacquiao doon? Pumunta si Manny Pacquiao doon para kausapin talaga etong presidente ng nasabing bansa, na bigyan proteksyon si Arnie Tevez. So, sa madaling salita, isa sa hiniling ni Manny Pacquiao sa presidente ng nasabing bansa ay proteksyonan at huwag hulihin, huwag pakialaman itong si Arnie Tevez. Kung maalala ninyo, di ba hinagis pa nga si Arnie Tevez noon dahil nga sa hindi siya kilala ng mga kaya kala ng mga bodyguard doon o yung mga tauhan ng presidente doon na kung sino lang kasi mukhang gusgusin si Arnie Tevez doon Ngayon, nakita siya ni Pacquiao. So, nag-usap sila ni Pacquiao. So, sa mata ng mga Pilipino, alam natin na
kung ano at sino siya. Anong mayroong kaugnayan si Arnie Tevez kay Manny Pacquiao. Kung maalala ninyo, nung panahon ng eleksyon, ang sinuportahan po talaga ni Arnie Tevez para maging Pangulo ay si Manny Pacquiao. Kaya malaki ang utang na loob ni Manny Pacquiao dito kay Arnie Tevez. Kasi gumastos yata itong si Arnie Tevez ng milyon-milyon para dito kay Manny Pacquiao sa lugar ng Negros Oriental. So bilang ganti, bilang pasasalamat na din sa pagsuporta ni Tevez dito kay Manny Pacquiao, ginamit niya yung pagkakataon na pumunta ng Timor-Leste, lalong-lalo na't iniidolo si Manny Pacquiao ng nasabing presidente sa lugar na yon ng Timor-Leste. So ibig sabihin, dahil malapit si Pacquiao doon sa leader ng sabing bansa, pinagbigyan siya. Kaya walang nagawa ang DOJ noon. Walang nagawa. Kahit ang Interpol walang nagawa. Dahil pinababantayan, pinapoprotektahan ng presidente ng sabing lugar o ng bansa itong si Arnie Tevez. So okay na. Dumating yung eleksyon na ito. Di ba? Pero bago dumating yung eleksyon na ito, nakatatapos lamang, nakipagkaalyado po itong si Manny Pacquiao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tama? Nakipagkaalyado. So ibig sabihin, dahil magkaalyado na sila, may pwedeng magbago. May pwedeng magbago. 'Di ba? Inaasar ni Arnie Tevez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinisiraan pa ni Tevez. Ngayon, dahil nakipagkaalyado na nga itong si Manny Pacquiao dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa nakikita ko maaaring hiningi ng ating Pangulo yung ulo ni Arnie Tevez kay Manny Pacquiao. Kasi kung kakausapin lang basta-basta ng Pangulo natin yung presidente ng Timor-Leste, hindi po yun papayag dahil meron na po silang pinagkasunduan ni Manny Pacquiao. At ang alam ko sa presidente at mga tao doon, kapag ka nagbitaw sila ng isang pahayag, mahirap mo nang baliin yun. So sa madaling salita, dahil nakita ng Timor-Leste nang ang ating Pangulo at si Pacquiao ay magkatandem na o magkaisa, magkasanib puwersa na. So iniisip ng Timor-Leste na dapat na silang magkaroon din ng ugnayan mula sa ating Pangulo. Ngayon, kung maalala ninyo, lumipad po ng ibang bansa ang ating Pangulo para sa tinatawag na Asian Summit, na kung saan magkikita-kita yung magkakaalyado, magkakasamang mga Pangulo ng mga bansa. At ayon sa ating nalaman o natuklasan, nagkataon po na nakapag-usap ito pong presidente ng nasabing Timor-Leste at ang ating Pangulo. At maaaring isa sa napag-usapan nila ay ito ngang si Arnie Tevez na pugante na mula sa ating bansa. Marahil ay nagkaroon sila ng malalim na usapin tungkol dito. At syempre lumabas din yung pangalan ni Pacquiao doon. O kalyado ko yan si Manny Pacquiao, ano ko yan si Manny Pacquiao. Siguro humingi rin ng tulong ang ating Pangulo kay Manny Pacquiao. Kaya hindi nagdalawang isip o binawi agad, na kung saan binawi agad ng nasabing bansa o ng Pangulo ng bansang yon yung proteksyon na para kay Tevez. Balita ko nga, kaya gustong-gusto si Tevez doon ng mga bodyguard o mga tao ng presidente dahil malakas pala magbigay. Masyadong mapagbigay. Kumbaga sunod sa luho yung mga tao ng Timor-Leste. Kaya isip-isip niya rin, hindi na ako maano dito kasi marami na ako nabigyan, marami na akong okay sila sa atin. So,
hindi alam ni Arnie Tevez na ang puntarya ng ating Pangulo sa pagpunta niya sa Asian Summit ay makausap yung leader ng nasabing bansa ng Timor-Leste. So sa madaling salita, marahil ay nagkasundo, pinaliwanag ng maayos ng ating Pangulo sa presidente ng nasabing bansa kung ano at sino at ano yung karumal-dumal na krimen na nagawa ni Arnie Tevez kung bakit siya pumunta sa nasabing bansa sa Timor-Leste. At sa nakikita ko, marahil ay naunawaan, naintindihan ng maayos ng nasabing presidente ng Timor-Leste yung pahayag o paliwanag ng ating mahal na Pangulo na talaga namang napakahusay po pagdating sa pagsasalita. Talagang maiintindihan mo kapag ang ating mahal na Pangulo ang nagsalita. Katulad ng kanyang ama, na kung saan ay hindi masasayang yung bawat letra na kanyang binibigkas. So, pagkatapos na kanilang pag-uusap at natitiyak ko na naintindihan ng nasabing Pangulo ng Timor-Leste yung paliwanag ng ating Pangulo kung bakit kailangan kunin si Arnie Tevez at ibalik sa bansa dahil sa karumal-dumal na kanyang ginawa. Agad pong binawi ng nasabing Pangulo yung kanyang utos sa mga tauhan niya doon sa Timor-Leste na bigyang proteksyon si Tevez. Kaya nagulat sila, bakit kinuha na wala man lamang warrant of arrest? Sinong kakasuhan nila? Papaano kung ang nag-utos noon ay ang Pangulo ng nasabing Timor-Leste? Unang-una, wala siyang sapat na papeles. Kung baga, ang hulog niya sa lugar na yun ay alien siya. So, may karapatan siyang kunin ng immigration. Dahil unang-una, kasi diba sabi, walang warrant, walang ano. So, gusto nila panabasin na DOJ yung may kasalanan, pero hindi. Sa nakikita ko, mismong presidente ng bansang yon ang nagpakuha kay Arnie Tevez para i-hold siya doon sa immigration. Ngayon, dahil nga siya ay walang tamang papeles, may karapatan ng bansang yon para ipa-deport siya. Saan siya pupunta? Saan siya ihahatid? Natural, sa bansa natin. Doon na magkakaroon ngayon ng access yung DOJ dahil nasa bansa na siya. Hindi DOJ ang pumunta doon para hulihin siya, kundi mismong mga tauhan ng nasabing Pangulo sa Timor-Leste. Ngayon, kung gustong kasuhan ni Arnie Tevez, yung presidente o yung pamahalaan ng Timor-Leste, doon siya kumaso. Pero ang tanong, tatalab ba yung ikakaso niya? No. Baka mas lalo pa siyang madiin. Baka yung pamilya niya doon na nandoon, si Axel at saka yung asawa ni Arnie Tevez, ay mas lalong malagay sa alanganin. Pwede silang ipa-deport din doon. Diba? Kasi pwede silang gawing accessories eh. Kung ako ang batas, pwede silang kasi tinulungan nila si Arnie Tevez eh, para manatili doon eh. Diba? So, sa nakikita ko, kasi gustong palabasin ni Excel na may kagagawan DOJ ating gobyerno. No. Siguro naintindihan lang talaga ng Pangulo ng Timor-Leste yung paliwanag ng ating mahal na Pangulo tungkol sa mabigat o karumal-dumal na krimen na ginawa ni Arnie Tevez. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga maralita. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating nakaranas ng pang-aapi, nakaranas ng takot, hirap sa kamay ng mga Tevez. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung ano man ang nangyayari ngayon, hindi ko na yan iniisip. Ang iniisip ko na lang, kung ano man ang nangyayari ngayon kay Arnie Tevez, ayan ay dahil siguro pinananagot na talaga siya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? So sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga Tevez, siguro naman naniniwala kayo na ang lahat ay may katapusan. Si Henry Tevez, akala niya panalong-panalo na siya bilang gobernador ng kasi may kaso nga siyang kinakaharap. Akala niya tatalab pa rin yung estilo nila na gagamitin yung pera para manalo, magbabayad ng malaki para manalo. Hindi nila alam, kinukuha lang yung pera nila ng mga tao.
Pero hindi na sila papanalunin dahil alam na ng mga tao kung ano at sino sila. So ngayon, tameme si Henry Tevez, malamang magtatago na rin yung hinayupak na yan. Kaya kailangan bantayan yan si Henry Tevez dahil baka mamaya yan na naman ang pumuga mula sa ating bansa. So kailangan bigyan na agad ng ano yan, pabantayan na agad yan, di ba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong patuloy na pakikisa, na kung saan lagi ko po kayo nakakasama sa bawat araw na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Pirata Ko. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.